Napakaganda ni Milagrosa. Dalaga na siya. Para siyang bulaklak na habang naglalakad ay nagsasabog ng napakabangong halimuyak. Ultimong puno ng kawayan ay gustong yumukod sa bawat matapakan ng dalaga. Si Milagrosa ay tila diyosa sa lahat ng mga lalaking gustong sumamba. May isang nilalang sa loob ng kakahuyan ang laging nakamasid sa bawat kilos ng dalaga. Naaaliw ito tuwing makikitang namimitas siya ng mga ligaw na bulaklak. Akin ka, Milagrosa. Magiging akin ka. Ang bulong ng ayaw magpakitang nilalang. Ang bulong ay tinangay ng hangin. Napalinga si Milagrosa nang maramdaman na parang may nagmamasid sa kanya. Dali-dali niyang binitbit ang basket ng bulaklak sa pangamba na may panganib na nakaamba sa kanya. Marami ang nagkaka-interes sa kanya kaya maingat ang dalaga na mapangalagaan ang dangal. Karamihan sa kalalakihan sa baryo nila ay nangangarap mapaibig si Milagrosa. Mabait naman ang dalaga, pero marami rin ang naiilang na lumapit sa kanya. Madalas, kapag nagkakatipon ang mga kalalakihan, ay ang magandang dalaga ang paksa. Maging akin lang si Milagrosa. Pwede na akong magpakain sa buwaya. Bulalas ni Vino na nasa kumikinang na mga mata ang malabis na pag-ibig sa dalaga. Isang matanda ang nagpakita ng gintong singsing na may malaking brilyanteng nakatanim. Sa laki ng bato ng singsing ko, ewan lang kung hindi masilaw ang babaeng gugustuhin ko mismo. May lihim na pagtingin din pala ang matandang si Julian sa musa ng baryo. Sagutin lang ako ni Milagrosa. Bukas na bukas din pwede na akong ilibing ng buhay. Si Enteng na natatawa lang sa usapan ay nagawa ring magparinig. Sige, pag nabiyuda na lang si Milagrosa, saka na ako didiskarte sa kanya. Malakas na kinutusan ni Vino si Enteng. Kahit ikaw pa ang kahuli-hulihang lalaki, hindi ka papasa kay Milagrosa. Ang baho ng itsura mo. Saka ito tumawa ng ubod lakas at muntik pang tumalsik ang pustiso sa tawa. Lalong umugong ang tawanan. Ang malakas at masayang tawanan ay hindi nagustuhan ng silosong nilalang sa kakahuyan. Kailanman ay hindi ito papayag na may maging karibal sa pag-ibig ni Milagrosa.
Nabulabog ang katahimikan ng gabi sa isang malakas na panaghoy, nakakakilabot na naghoy. Ginising noon si Milagrosa at ang tiyahin. Nagising na yata ang halimaw sa kakahuyan, sambit ng tiyahin. Gulat na napatingin ng dalaga sa matanda. Ang tiyahin ni Milagrosa ay nabalot ng pangamba. Milagrosa, niligawan ka ba ng halimaw? Tanong sa pamangkin. Napaigtad sa pagkakahiga ang dalaga. Tiya, sino bang halimaw? Wala akong mandiligaw na halimaw. Bigla tuloy natakot ang dalaga sa narinig. Basta, huwag ka munang pupunta sa kakahuyan. Delikado. Iba na ang nag-iingat. Basta, takot ang anyo na matanda. Matagal ding hindi lumabas sa bahay si Milagrosa. Pinagbawalan siya ng tiyahin. Huwag kang pupunta sa kakahuyan. Hindi mo ba alam na may namamahay doong halimaw? Akala nga ni Milagrosa ay isa lang kwentong bayan ang tungkol sa halimaw. Napalingon siya sa tiyahin. Totoo ba iyon? Totoo ang halimaw? Naka! Piyok ng matanda. Kapag nakursunodahan ka ng halimaw na iyon, lahat ng lalaking magkakagusto sa iyo, kakainin ang laho. Kinilabutan si Milagrosa. Hindi na niya sinabi sa tiyahin na sa tuwing nasa kakahuyan ay tila may aninong nagmamatsyag sa kanya. Nakakatakot pala. Mula noon, hindi na nga tinangka pa ni Milagrosa na magpunta sa masukal na lugar. Naging malungkot ang lugar ng kakahuyan. Naging parang sementeryo. Isang gabing mailap ang buwan ay tinangka ng halimaw na puntahan ang lugar ni Milagrosa. Mula sa di kalayuan ay napaungol ito nang makita sa bukas na bintana ang nag-uusap sina Milagrosa at Vino, na noon ay umakyat ng ligaw sa dalaga. Ano iyon? Kinabahan si Milagrosa nang marinig ang ungol. Gusto mo tingnan ko? Lakas loob na sinabi ni Vino. Hinawat ng dalaga ang manliligaw. Wag na. Baka may naligaw lang na hayop. Nakatiimbagang ang halimaw. Nalamukos nito ang hawak na bulaklak. Nag-iba ang kulay ng pulang bulaklak nang malaglag ang talulot sa lupa. Naging kulay itim, kulay dilim. Dumagungdong ang lupa nang mabilis na tumakbo ang halimaw palayo sa lugar na iyon.
Yung manig sa kubo ni na Milagrosa lumilindol. At kasunod niyaon ay nadinig na naman nila ang tila tumatangis na ungol. Isang ungol na papalayo. Napakrus ang tiyahin ni Milagrosa. Nagseselos ang halimaw. Hanas nito. Wala na si Bino nang magbigay babala ang tiyahin ni Milagrosa. May lihim na pag-ibig sa iyo ang halimaw. At hindi siya papayag na magkaroon ng karibal sa puso mo, Milagrosa. Tinawanan lang iyon ng dalaga. Tiya, ang kwento ng halimaw ay katang-isip lang. Kwentong panakot lang sa mga bata. Hindi iyon totoo. Walang halimaw sa kakahuyan. Wala. Pinalalakas ni Milagrosa ang loob na naapektuhan ng kwento ng ale. Natahimik na lang ang tiyahin. Sana nga wala. Umaga nagwawalis sa bakuran si Milagrosa nang mapuna niya ang halaman na tumubo sa gilid ng puno. Hindi niya binunot lalo pat nakikita niya na nagsisimula na itong mamulaklak. Hapon pagsulyap ni Milagrosa sa bintana ay nakita niya mula rito ang misteryosong halaman. Ang bilis lumaki ng bulaklak. Halos kasinlaki agad ng plato. Dahil sa pagkahilig sa bulaklak ay nilapitan niya ito. Tumiklop ang bulaklak na para bang nahihiya o may gustong itago sa kanya. Ang ganda naman ng bulaklak nito. Kaya lang parang lumuluha. Nakita niya kasi na namamasa-masa ito. Parang isang nangingibig na nagtampo at itinago ang luha. Gabi, may bagong manliligaw si Milagrosa. Ang kintab ng suot, pati buhok, hanep sa kintab. Unat na unat. Si Mang Julian iyon na may dala pang sitsarong bulaklak at chicken barbecue para sa tiyahin ni Milagrosa. Sino ba ang liligawan mo? Ako o ang pamangkin ko? Tanong ng matandang babae na nagtataka. Bumuwelo pa ang katawan ni Mang Julian. Siyempre, ang magandang dilag. Ani yun sabay kindat kay Milagrosa. Napatungo ang dalaga. Muntik pa siyang masilaw sa nangingislap na bato sa singsing ng lalaki. Sus, may lagay pa. O siya, nasa pamangkin ko na ang pasya kung malabo na ang kanyang mata, sabay patutsyada. Sinuklay lang ng matanda ang kilay. Milagrosa, sagutin mo lang ako. Kahit hininga ko, ibibigay ko sa iyo. Muli ay sinuklay nito ang buhok. Sadyang gusto lang ipakita kay Milagrosa kung gaano kalaki ang bato sa singsing suot. Lihim na natatawa lang ang dalaga. Medyo naaasiwa rin siya sa nagmumurang kamyas sa matanda. Matabil si Mang Julian.
lahat na yata ng sarap sa buhay ay gustong ipangako sa dalaga. Tatango-tango lang si Milagrosa. Naaawa rin naman siya sa matanda. Hindi niya ito prinangka. Hindi rin naman inilisan ng pag-asa. Pipito-pito pa ang matanda habang pumapanaog ng bahay. Iyon ang huling kita niya doon. Nagsisiga sa bakuran ang tiyahin kinabukasan nang tila mabulabog ang gumpul na langaw. Nagliliparan ito habang wasiwas ng matanda ang hawak na walis tingting. Bakit ba ang daming langaw dito? Saan ba nanggagaling ang mga pesting ito? Takang umikot ang matanda. Nagdilim na naman ang paligid sa dami ng langaw na para bang may pinagpipiestahan. 2 araw pa ang binilang na may nagtatanong na kay Mang Julian. Nawawala raw ang matanda. Huli raw na mataan ng matanda sa bakuran nila nang umakyat ng ligaw kay Milagrosa. Siyempre hindi nila alam kung nasaan. Hindi kaya kinuha na ng halimaw si Tandang Julian. Muli ay naroon ang pangamba sa mata ng tiyahin ni Milagrosa nang kausapin ang pamangkin. Wala namang imik ang dalaga. Totoo na yata ang kwento tungkol sa halimaw. Nang gabing iyon ay halos pinagtabuyan niya si Vino. "Huwag ka nang pumunta dito, Vino," aniya. "Hanggat maaari, huwag ka nang pupunta rito sa amin." Hindi inakala ni Milagrosa na daramdamin ng binata ang kanyang pagtataboy. Hindi kasi niya alam kung paano sasabihin dito ang pag-aalala. Nahihiya rin kasi siya pagtawanan nito kung sabihin niyang ang dahilan niya ng pagpigil dito ay ang hindi nakikitang halimaw. Ang sabi, "Ang sakit mo namang magsalita. Bakit, Milagrosa? Hindi mo ba ako gusto?" Puno ng hinanakit si Vino. Nagdahilan ang dalaga. "Hindi naman sa ganun. Kaya lang ay ayokong malagay sa peligro ang buhay mo. Hindi ako ang tamang babae para sa iyo. Masama ang loob na nanaog ng bahay," ang binata. Iyon na ang una't huling kita ni Milagrosa kay Vino. Ang sabi-sabi, baka raw nagpakain na sa buwaya dahil nabigo sa pag-ibig ng dalaga. Samantala, lalong tumindi ang mabahong amoy sa hardin ni Milagrosa. Amoy na umabot na sa kabilang ibayo. Ang gusgusing si Enteng tuloy ang napagdiskitahan ng mga istampay. "Maligo ka, Enteng. Nangangamoy ka." Ang asar nila sa lalaking bihira kung maligo. Inamoy ni Enteng ang loob ng damit. "Hoy, bakang sarili nyo ang naamoy nyo." Anito, nakangisi. Pero ang lalaki man ay nagtataka. Saan nga ba nanggagaling ang hindi ka nais-nais na amoy?
Isa ang sumagot sa bakuran daw nila Magros. Isa ang sumagot. Sa bakuran daw nila Milagrosa. May bulong-bulungan nga na baka kaya nawawala sila tandang Julian at Vino ay baka doon ibinaon ng buhay. Nagsenyas ng lagot si Enteng. Hoy, wag kayong ganyan. Masama ang mambintang. May nambuyo kay Enteng. Pagkakataon mo na, Enteng. Ikaw naman ang dumiskarte kay Milagrosa. Wala na ang dalawang asungot na karibal mo. Nilawayan ni Enteng ang kilay. Umisi. Wala na nga akong karibal. Ginawang katatawanan si Enteng ng mga taga roon. Para kasing kulang-kulang. Parang may sira ulo. Kahit ano ang ipagawa ay sinusunod. Walang sariling desisyon. Sugod ng sugod. Naligo si Enteng ng gabing iyon. Nanghiram pa ito ng barong. Akala mo ay damit na pamburol. Sinipilyo niya pati kuko para maging kaaya-aya sa pag-akyat ng ligaw sa dalaga. Minamasahe pa siya ng isang alaskador. Pagbutihin mo, bata. Hataw. Lumakad mag-isa si Enteng. Dala ang lumang gitara. Puno ng kumpiyansa. Tinapatan pa ni Enteng ang bintana ng dalaga. Dala ang gitara. Kahit wala sa tono ay bumanat ito ng isang harana. Nadinig ni Milagrosa ang harana ni Enteng. Tinitipa ang gitara. Hindi pa man lumalabas ang boses ay para na itong nabibilaukan, parang sinasakal. Abot-abot ang kaba ng dalaga na may para bang may nangyayaring hindi maganda. Nahinto ang harana. Wala na ang kumakanta. Pagbukas ni Milagrosa sa bintana ay wala siyang nakita. Wala na si Enteng sa kinatatayuan kanina sa labas. Kasunod niyon ay nadinig ni Milagrosa ang dagungdong ng mga mabibigat na hakbang. Bahagya siyang nagkubli sa bintana dahil nauunahan na siya ng takot. At hindi niya gusto na makita ang takot na iyon. Nakita niya sa tama ng liwanag ng buwan ang napakalaking anino. Mabalahibo, matatalim ang pangil, matatalas ang kuko. Palingalinga pa ito at hinugot ang pumpon ng bulaklak sardin. Nakita niya ang pagluhod ng anino at pag-aalay ng bulaklak sa paanan ng hagdan. Iyon lang at tumayo ang nilalang na iyon at nagtatakbo palayo. Nakaramdam ng tagumpay ang silosong halimaw. Agad hinila ni Milagrosa ang tukod ng bintana para sumara iyon. Nanginginig ang katawan at tumabi siya sa higaan ng tiyahin.
Hindi siya pinatulog ng isipan na halimaw, ang numero unong karibal ng kanyang mga manliligaw. Kinabukasan ay inaapoy ng lagnat ang dalaga. Tinawag niya ang tiyahin. "Tiya, nasaan ka?" Walang sagot. Kahit namimigat ang pakiramdam, ay pinilit igapang ni Milagrosa ang katawan. Binuksan niya ang pinto at nakita niya doon pa ang mga pompon ng bulaklak. Ang bulaklak na alay ng halimaw sa kanya. Ang nakita niya sa hagdan ay may bulaklak na kulay itim. Dinampot ni Milagrosa. Naduwal din siya sa amoy. Ang baho. Nakakasuka ang baho. Nagdilim ang kanyang muka. Ito ang amoy na hindi niya kayang sikmurain. Sino ba namang babae ang matutuwa kapag niregaluhan ka ng lalaki ng bulaklak na amoy patay na daga? Hindi nagawang ipikit ang bulaklak ay talaga namang nagtataglay ng hindi kanais-nais na amoy. Para pang kaamoy ng masamang hangin na galing sa bituka ng tao. Maging bubuyog at paro-paro ay masusukang lumapit dito. Sapo ang tiyan, dumuwal ng dumuwal si Milagrosa. Halos bumaliktad ang sikmura niya sa baho ng amoy. Kandaluwa na siya sa baho ng amoy. Ubod ng lakas na sinipa niya palayo ang bulaklak. At isang daliri ang nakita niyang tumalsik mula roon. May nakasuot pang singsing sa daliring iyon. Kay tandang Hulyan, niya huling nakita ang singsing na iyon. Isa pang bulaklak ang tinadyakan niya. May tumilapon. Ang tumilapon na pustiso ay malamang na kay Bino. Tadyak dito, tadyak doon. Nakalas ang tali ng pompon ng bulaklak. Ang nakalas na tali ng bulaklak ay tila galing sa kwintas ng gitara ni Enteng. Kinilabutan si Milagrosa. Kung gayon, tama ang sinabi ng tiyahin sa kanya. Sino man ang maging karibal ng halimaw sa kanya ay kakainin ng laho. Mawawala na parang bambula. Pero ano ito? Bakit kada sipa niya sa bulaklak ay nakikita niya ang nagtatalsikang putol-putol na bahagi ng katawan? Ang bulaklak ng halimaw, ang pinanggalingan ng amoy, ang mga nabubulok na laman na siya palang naging libingan ng mga karibal ng seloso at malupit na halimaw. Napaiyak si Milagrosa. Iyak, tawa, tawa, iyak ang ginawa niya. Mababaliw yata siya sa lahat ng nasaksihan. Nakakabaliw ang sobrang takot niya.